Hello po, kumusta po kayo? Master Galen na naman po. Andito na naman po tayo upang magbigay ng dagdag kaalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical. Meron kasing dumaan na video sa aking timeline at nang panoorin ko po to, maganda po kasi translate niya po yung ulat, no? May timeline po, no? Magmula ng pagdating ni Miss Barbie Sue sa Japan hanggang sa pumanaw siya doon mismo sa Japan din. Hindi naman natin talaga alam ang tunay na dahilan talaga, no? Bakit nauwi sa pagkasawi yung kalagayan na yon ni Miss Barbie Sue. Dahil marami rin lumalabas na balita na hindi naman, iba-iba yung lumalabas ngayon na balita na kung anong kinamatay niya. Pero kumbaga gagamitin na rin nating reference itong ulat ng ET at dun ito nga sa video ni Mr. Thunderson Tan. Reference na po natin kung sakaling mangyari man itong mga ganitong sitwasyon sa inyo ay hindi nyo po baliwalain at dagdag aral na rin po sa atin at kasagutan po dun sa mga naglalaro sa inyong isipan kung bakit ganon na sa kabila ng napakaunlad na bansa ng Japan, no? Lalo na kung nung dinala siya sa Tokyo ay hindi pa rin siya nagamot doon. So recap po natin, no? Nung January 29 daw po, nakarating daw sa Hakone, Japan sila, ang grupo ni Miss Barbie Sue. At doon pa lang, nung araw na yon ay nakitaan na siya or meron na siyang simptomas ng ubo at asthma. At nung January 30, nandun pa rin sila sa Hakone, Japan. Hindi pa rin maganda yung pakiramdam ni Miss Barbie Sue. So nagpasya siya na manatili na lang sa kanyang room at hindi na lumabas. Di ba? Ganun naman po tayo pag masama ang pakiramdam natin. Lalo na kung may trangkaso po tayo. Talagang gusto natin nasa kwarto lang nakahiga, no? At ayun po, no, nung January 31 daw po, nasa Hakone, Japan pa rin sila at tumawag na sila ng ambulansya para madala si Miss Barbie Sue sa isang maliit na ospital o siguro clinic yon, no? Hindi naman natin alam talaga kung ano yung pinagdalan sa kanya. Hindi naman nabanggit. At yun po, linipat siya ng clinic na yon sa isang mas malaking ospital. So, nirefer po siya. At doon nga po, na-diagnose siya na may influenza type A. Tapos, binigyan din po siya ng mga medication lang. At kalaunan, pinauwi din po siya. At nung February 1 nga daw po, pumunta na yung grupo nila sa Tokyo, Japan. Kaya lang, pagdating nila doon sa Tokyo, Japan, hindi naman agad nag-seek ng medical treatment si Miss Barbie Sue. At pagdating ng hating gabi, no? Siguro nagstay pa rin siya sa sa kwarto lang, no? Dahil nga masama ang pakiramdam. At pagdating ng hating gabi, no? Sobrang bilis ng mga pangyayari, mas lalong lumala yung kalagayan o yung nararamdaman ni Miss Barbie Sue. So kaya nagpasya sila na magpagamot uli, no? At pumunta uli sila sa isang ospital. So hindi man nabanggit dyan pero nagpagamot uli, syempre assume natin na pumunta sa isang ospital. So sa Tokyo po, mga advanced naman po ang hospital po dyan, no? Magagandang hospital po dyan. At nung February 2 ng umaga, alas 7, hindi na siya nagamot, hindi na siya nakaligtas at siya ay pumanaw. So maraming katanungan, yung iba nagme-message sa akin bakit daw ganun yung nangyari na na hindi nagamot at bakit kasi daw pinauwi pa. No, sasagutin po natin yan isa-isa, no? So nang mabilis ang pangyayari ito at nakakalungkot na. At isang katanungan doon, bakit daw doon sa unang pinuntahan na ospital ay kailangan pang i-refer sa mas malaking ospital? Ganito po kasi yun. Ang mga maliit na ospital, kagaya ng halimbawa kung clinic, limitado lang yung kakayahan or limitado lang yung mga equipments nila doon, yung mga medical equipments. Tapos yung kakayahan nila sa mga pag-diagnose. Dahil kulang din sila nga sa kagamitan. Tapos limitado rin yung mga medical staff nila. Kung ang pasyente ay nangangailangan ng mas advanced na pagsusuri o paggagamot na hindi nila kayang ibigay. Halimbawa, yung mga mechanical ventilation, ICU o kaya yung specialized infectious disease treatment. So kailangan mag-refer sila sa mas malaking ospital. Sa Japan kasi mahigpit ang referral system upang matiyak ng
maigi na tama ang level ng care na matatanggap ng isang pasyente. At isa pang tanong nga dun sa akin, no, bakit nung na-diagnose siya na sa malaking ospital ng influenza type A, ay pinauwi pa rin siya. So napakarami po ang maaaring maging dahilan. So hindi naman natin alam kung anong sitwasyon dun sa ospital nun. Malay natin kung puno yung ospital na yon. At pinaka isang malapit sa katotohanan at pangunahing maaaring maging dahilan nito ay karamihan kasi ng kaso ng influenza type A ay isang self-limiting viral infection. Ibig sabihin, kadalasan gumagaling ang pasyente sa loob lamang ng ilang araw gamit lamang yung mga symptomatic treatment. Kumbaga kung anong sintomas, yun din yung gamot. Halimbawa kung nilalagnat, syempre paracetamol usually. So, yun ang mga example, no, ng symptomatic treatment. Maliban na lang kung merong severe complication tulad ng pneumonia, respiratory failure, o kaya kung ano pang comorbidities. Karamihan kasi ng flu cases ay hindi kinakailangang i-confine sa ospital. And besides, kung ganun na may siya, no, mahina yung resistensya niya at tinamaan nga siya ng flu o influenza virus, so ayaw natin na magkaroon pa ng secondary infection ang isang pasyente dahil maaari siyang magkaroon ng tinatawag na nosocomial pneumonia. Ibig sabihin po nun, yan po yung hospital acquired pneumonia. So isa pang maaaring dahilan din yon. O kaya naman, posible rin na hindi ganon kasibir yung kondisyon ni Miss Barbie Sue nung pumunta siya sa ospital na yun, no? Nung na-diagnose siya. Maaring yung mga vital signs niya ay stable. Wala siyang signs ng severe respiratory distress. At normal naman yung oxygen levels niya nung panahon na yun. Kaya pinayuhan na lang siyang umuwi na kasama yung mga resetang para sa supportive treatment. So, ano kaya yung mga possible na reseta sa kanya? Siyempre, standard treatment para sa influenza, lalo na dun sa Japan, antiviral medication like yung oseltamivir. Ginagamit ito kung maagang natukoy yung influenza. Karaniwang effective to na ibigay sa loob ng 48 hours mula sa simula ng sintomas. Tapos, usually, magbigay ng antipyretics, no? Yung para sa lagnat, tulad ng mga paracetamol, acetaminophen, no? Tapos, kung inuubo, yung mga cough suppressant o kaya expectorant kung may malalang ubo. Tapos, mga bronchodilators like yung salbutamol, inhaler, o kung may kasamang asthma o bronchospasm. Tapos, syempre, bed rest, no? At saka, keep hydrated para mas mapabilis yung recovery ng pasyente. At isang ditong tanong ay bakit nung pumunta na sila sa isang pinakamagandang pasilidad ng ospital? So inassume natin na agad na maganda yung facilities ng isang ospital na pinuntahan nila sa Tokyo kasi nasa Tokyo. So ay hindi pa rin siya nagamot at nasawi pa rin siya. Maraming posibleng dahilan kung bakit nag-worsen ang kanyang kondisyon at hindi na siya nailigtas kahit nasa magandang ospital na siya. Maaring severe influenza complication kasi ang trangkaso ay maaaring mauwi sa viral pneumonia o secondary bacterial pneumonia na maaaring humantong sa acute respiratory distress syndrome o yung ARDS at o kaya respiratory failure. Tapos maaari din magkaroon ng sepsis or septic shock. Kapag ang infection kasi ay lumala at kumalat sa buong katawan, maaaring magdulot ito ng organ failure at biglaang pagbagsak ng blood pressure. Tapos, di ba, nabanggit na may asthma siya. So, maaring mas lumala din, no? Kung siya ay may asthma, maaring nagkaroon ng matinding bronchospasm na nagresulta ng tinatawag na status asthmaticus. Yung status asthmaticus, yun po yung prolonged asthma attack, no? Napakatagal nung atake, no? Dire-diretso. Isa itong life-threatening din kasi na kondisyon. Tapos, syempre dahil hindi agad nga sila pumunta, so delayed yung critical care. Halimbawa, maaaring dapat bago pa man yung time na yun na hating gabi na pagpunta nila sa ospital, before nun, dapat na-intubate siya, no? Nakapagbigay ng tamang suporta sa paghinga niya. Hindi na isagawa. So,
Isa pang maaring dahilan din yon. At naiulat din, no, may mga lumalabas na balita na may MVP rin si Miss Barbie Sue, no, yung mitral valve prolapse at epilepsy. So, ano pa ba to? Nakapagpalala din ba to ng kondisyon? Oo. Malaki ang posibilidad na yung mitral valve prolapse at epilepsy na history may ginampan ng papel sa kanyang pagkasawi. Lalo na kung may mga complication o triggers na dulot ng kanyang sakit. So, ano ba yung mitral valve prolapse, no? Yung MVP ay isang kondisyon kung saan yung mitral valve ng puso, no, ay hindi maayos yung pagsasara ng valvula, no? Hindi ganap na nagsasara, medyo buka pa rin. So, yung video na yan, nitong ko sa valve prolapse, may video po tayo niyan. So, ilalagay ko po dito sa description, no, sa baba, yung mga link na maaari nyo panoorin para mas maunawaan ninyo yung mga iba pang mababanggit kong kondisyon po dito. Yun nga po, no, hindi nagsasara yung yung valvula ng puso, hindi nagsasara ng maayos. Kaya ang tendency makapag-cause ng regurgitation o yung pag-backflow ng dugo pabalik doon sa atrium, no, sa isang heart chamber. So karamihan sa kaso na to ay mild, no, walang seryosong problema na naidudulot. Pero sa ilang pagkakataon, maaari itong humantong sa irregular heartbeat or yung arrhythmia. Tapos heart failure, sudden cardiac death, lalo na kung may severe regurgitation na kasamang autonomic dysfunction, no? Yung autonomic dysfunction, hindi na tayo magpapakalalim dyan. Pero yung mga gustong makaintindi niyan, so meron po akong review ng medical lecture tungkol dun sa RAAS, no? Nandun po nilagay ko yung mga different autonomic function, no? So maaaring may maunawaan din kayo doon. Punta na lang kayo doon, panoorin nyo. So paano ba nakaapekto, no, yung kondisyon ng MVP doon sa sakit niya? Ang influenza ay maaaring magdulot ng systemic inflammation o yung pamamaga ng sistema ng sa katawan po natin, no, na posibleng magpalala ng kalagayan niya doon sa puso. At syempre dito sa kondisyon niyan to, maaaring maging dehydrated ka rin. Kung hindi siya nakainom ng sapat na tubig dahil sa sakit, maaaring bumaba ang blood volume na maaaring mag-trigger ng low blood pressure at arrhythmia. Tapos cardiac arrest, no, maaari din mauwi sa cardiac arrest. Sa mga may MVP, may maliit na posibilidad na magdulot ito ng sudden cardiac arrest kung may kasamang severe electrolyte imbalance o hypoxia o yung kakulangan sa oxygen sa katawan. At yung epilepsy naman, no, so yung epilepsy, isang neurological disorder na paulit-ulit na atake ng seizure, no. So paano ito maaaring makaapekto dun sa kondisyon niya? Meron tayong tinatawag na fever-induced seizure. So yung pagkakaroon niya ng lagnat dulot ng trangkaso ay maaaring mag-trigger ng seizure na sa mga dati niya pang epilepsy. No, kumbaga, diba, dati inaatake siya ng seizure, as matagal na siyang hindi inaatake. So yung pagkakaroon ng mataas niyang lagnat, maaaring mag-trigger yon para manumbalik na naman yung pagkakaroon niya ng seizure attack. Tapos kung siya ay nagkaroon ng matinding bronchospasm dahil sa trangkaso o asthma, no, bumababa yung level ng oxygen, no, na maaaring mag-trigger din ng seizure o yung tinatawag na status epilepticus. Isa itong mahabang episode ng seizure na maaaring maging fatal. So andito sa mga epilepsy to, dito yung maliit ang chance pero may possible na risk pa rin, yung tinatawag na SUDEP, no, yung sudden unexpected death in epilepsy. So lalo na kung ang seizure ay nangyari habang natutulog o walang agarang medical intervention. So dito makikita natin na napakaraming risk factor ni Miss Barbie Sue na maaaring nag-ambag-ambag, no, nagsama-sama na naging dahilan ng pagpanaw niya. Ulitin natin, no, unang-una yung severe influenza, no, na posibleng nagdulot ng pneumonia o ARDS o yung acute respiratory distress syndrome. Tapos yung asthma niya, posibleng nagpalala ng respiratory distress. Yung mitral valve prolapse, posibleng nag-trigger ng arrhythmia o cardiac complication.
Tapos yung epilepsy niya, no, na posibleng nagkaroon ng seizure ng nagdulot ng sudden deterioration din. Tapos yung pagkaantala niya, no, ng pagpunta sa ospital nung nasa Tokyo na siya, no, so delayed yung critical care. So isa pa yon na nagpalala ng kondisyon niya, no. Sa madaling sabi, kahit na ang pangunahing sanhi ng pagpanaw niya ay maaaring influenza-related complication, ang kanyang pre-existing na condition na MVP at epilepsy ay maaaring nagpalala ng kanyang sitwasyon, lalo na kung nagkaroon ng severe cardiac event o seizure bago siya nalagutan ng hininga. So dito sa pangyayaring ito, no, hindi lang sa dahil pinag-uusapan natin itong nangyari kay Miss Barbie Sue, kumbaga para sa pangkalahatan, no, magbigay aral to sa atin. Dito sa pangyayaring ito, nagpapakita ito na kung gaano kabilis lumala ang isang simpleng viral infection. Bagamat yung trangkaso ay karaniwang mild lang naman talaga, pero maaari pa rin itong humantong sa pagkasawi ng isang tao, no? Lalo na kung may mga comorbidities na tulad nga nung mga nabanggit ko. Ito rin ay isang patunay na hindi dapat baliwalain ang influenza o yung trangkaso, at mahalaga ang early medical intervention at continuous monitoring, lalo na kung may persistent o na sintomas ka o lumalalang kondisyon. Ito pong binigay ko po ngayon sa inyong dagdag kaalaman ay hindi po para magdulot sa inyo ng pangamba. Ito po ay para maging aware lang tayo na hindi natin dapat binabaliwala ang mga nang basta-basta ang mga karamdaman natin, no? So, paalala lang po, ang mga video po natin na nilalabas dito sa ating channel ay taming gabay lamang, no? Ugaliin nyo pa rin na tumangguli ng personal sa inyong mga doktor upang sa gayon ay mabigyan kayo ng maayos at tamang pagsusuri, at nang sa gayon, tamang lunas din ang maihatid po sa inyo ng inyong mga doktor. Ako po uli si Master Galen, hanggang dito na lang. Kita-kita uli tayo sa next video. Paalam pansamantala.